This two-time world champion has established a remarkable record of 26 wins, no losses, with all 26 wins coming by way of knockout. Here is the undefeated WBC lightweight champion of the world, Edwin Dinamita Valero. Hi mga Lods! Maligayang pagbabalik sa ating panibagong kwento. Ngayon, pag-uusapan natin ang tinaguriang El Dinamita at knockout artist na si Edwin Valero. Bago tayo magsimula at kung bago ka pa lang sa channel na ito ay i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para updated ka sa mga videos na ating i-upload. Simulan na natin! Isa sa mga pinakakinatatakutang boksingero noong dekada 2000 ay nagmula sa bansang Venezuela, si Edwin Valero na mas kilala sa bansag na El Dinamita. Sa loob ng ring, mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang pambihirang knockout power at agresibong estilo ng pakikipaglaban. Sa kanyang profesional na karera, naging 2-division world champion si Valero at nagtala ng perpektong record na 27 wins with 27 knockouts, walang talo. Isang bihirang tagumpay sa kasaysayan ng boxing. Higit pang nagpatingkad sa kanyang alamat ang katotohanang ang kanyang unang 18 laban ay natapos lahat sa first round, isang record na nagpatunay sa bagsik ng kanyang mga suntok at kakayahang tapusin agad ang laban. Dahil sa kanyang mga tagumpay, naging simbolo si Valero ng pag-ahon mula sa kahirapan para sa maraming Venezuelan. Mula sa simpleng pamumuhay sa Venezuela, nagawa niyang marating ang pinakamataas na antas ng mundo ng boxing sa pamamagitan ng kanyang talento, tapang at determinasyon. Para sa kanyang mga kababayan, hindi lamang siya isang kampyon, kundi isang inspirasyon at bayani na nagbigay ng pag-asa at karangalan sa kanilang bansa. Sa kabila ng pambihirang talento at nakakatakot na reputasyon ni Edwin Valero sa loob ng ring, marami ring pagsubok at kontrobersya ang naging balakid sa kanyang karera. Habang patuloy siyang umaangat bilang isa sa pinakamapanganib na knockout artists ng kanyang henerasyon, unti-unti namang lumalalim ang mga personal na problemang kalaunan ay nakaapekto hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa kanyang kinabukasan sa boxing. Marami sa mga tagahanga at eksperto sa boxing ang nananatiling nanghihinayang kay Valero. Para sa kanila, marami pa sanang malalaking laban ang naghihintay sa Venezuelan champion kung hindi lamang nagtapos ng maaga at trahedya ang kanyang buhay noong 2010. Isa na rito ang matagal na pinag-usapang posibilidad ng paghaharap nila ni Manny Pacquiao, isang laban na pinaniniwalaang maaaring naging isa sa pinakamalalaking sagupaan sa boxing noong dekada 2000. Sa videong ito, aalamin natin ang tunay na mga dahilan kung bakit hindi kailanman natuloy ang inaabangang laban ni na Edwin Valero at ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Mula sa mga problemang legal at medikal ni Valero hanggang sa direksyon ng karera ni Pacquiao at sa mga desisyong ginawa ng mundo ng boxing sa likod ng kamera. Ipinanganak si Edwin Valero noong Disyembre 3, 1981 sa bansang Venezuela. Lumaki siya sa kahirapan at maagang namulat sa magulong buhay sa lansangan. Wala siyang kinagis ng ama, kaya bata pa lamang ay natuto na siyang lumaban upang mabuhay at ipagtanggol ang sarili. Sa kanilang komunidad, kilala si Valero bilang isang matapang at walang inaatrasan na kabataan na hindi takot makipagsagupaan sa kalsada. Sa kanyang amateur career, nagtala si Valero ng kahanga-hangang record na 86 panalo at 6 na pagkatalo, kabilang ang 12 dosenang panalo via knockout. Dahil sa kanyang lakas at mabagsik na estilo, naging 3 beses din siyang Venezuelan amateur champion, isang patunay ng kanyang pambihirang talento sa murang edad. Mula sa simpleng batang lumaki sa kahirapan, unti-unting nahubog si Edwin Valero bilang isa sa pinaka-nakakatakot na knockout artists na lumabas sa kasaysayan ng boxing. Dahil sa pangbihirang talento at lakas ng kanyang kamao, maraming boxing promoter sa Amerika ang naniwalang may potensyal si Edwin Valero na maging susunod na malaking bituin sa professional boxing.
Habang mabilis na sumisikat ang kanyang pangalan, tila nakatakda na sana siyang makapasok sa pinakamalaking entablado ng sport sa Estados Unidos. Ngunit noong 2001, isang trahedya ang muntik ng tuluyang sumira sa kanyang pangarap. Naaksidente si Valero sa kanyang motorsiklo habang nagmamaneho ng walang helmet. Dahil sa aksidente, nagtamo siya ng cerebral hemorrhage at fractured skull, malulubhang pinsala sa ulo na nagdulot ng malaking pag-aalala sa mundo ng boxing. Dahil sa natamong brain injury, maraming boxing commission sa Amerika ang tumangging bigyan siya ng lisensya upang lumaban sa Estados Unidos. Nang matuklasan sa MRI scan ang bakas ng trauma sa kanyang utak, epektibong nahadlangan ang kanyang pagpasok sa pinakamalaking boxing market sa mundo. Sa kabila nito, hindi sumuko si Valero. Nagbalik siya sa Venezuela at doon ipinagpatuloy ang kanyang pangarap bilang profesional na boksingero. Noong 2002, opisyal siyang pumasok sa professional boxing at agad niyang ipinakita ang pambihirang lakas na kalaunan ay magiging dahilan ng kanyang kasikatan. Sunod-sunod niyang tinalo ang kanyang mga kalaban at sa kanyang unang 18 laban bilang profesional, lahat ng ito ay natapos niya sa first round knockout, isang record na nagpatunay sa bagsik ng kanyang suntok at sa takot na dala ng kanyang pangalan sa loob ng ring. Dahil sa sunod-sunod niyang first-round knockout victories, mabilis na kumalat ang pangalan ni Edwin Valero sa international boxing community. Nakilala siya bilang isang mabagsik na knockout artist, isang boksingerong may pambihirang lakas ng suntok at agresibong stilo na laging naghahanap ng mabilis na pagtatapos sa laban. Sa bawat pagpasok niya sa ring, dala niya ang reputasyon ng isang mandirigmang kayang tapusin ang laban sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit habang lumalakas ang kanyang pangalan sa boxing, unti-unti ring lumalabas ang mga problemang bumabalot sa kanyang personal na buhay. May mga taong malapit sa kanya at ilang personalidad sa boxing na nag-aalala sa kanyang patuloy na pagkalulong sa alak at droga. Gayon din sa mga ulat ng marahas na pag-uugali laban sa kanyang asawa. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ni Valero ang kanyang karera at nanatiling aktibo sa loob ng ring. Noong Marso 2006, muling sumabak si Valero at hinarap si Genaro Trazancos. Tinapos niya ang laban sa pamamagitan ng second round technical knockout, ngunit higit pa sa panalo ang naging mahalaga sa gabing iyon. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang professional career na lumampas siya sa unang round. Isang sandaling nagpakita na kaya rin niyang manatiling mapanganib kahit tumagal ang laban. Halika't, panoorin natin ang makasaysayang laban ni Valero at Genaro Trazancos. Wins in the first round in all of his 18 fights. It's quite extraordinary. Genaro Trazancos will Glenn try to extend him, and if he gets it tonight, another one, he breaks the record. Well, to say Valero is a good puncher is an understatement. He's exceptional. Everybody so far in 18 fights in the first round. So very, very heavy-handed. Equaling the record that one-round Hogan set back in 1910. Can he make it 19? He has set the boxing world alight, this 24-year-old. Well, Valero himself is quite open, being caught with a couple of shots as he walks forward, but he doesn't seem bothered about getting hit. He just wants to try and get his shots on. Wild, gunslinging type of style from Valero. And Trazancos, who's won 21 of his 29, but has been stopped in 3 of his last 4. Normally lasts rounds. Again, he's wide open as he comes forward. Valero, chin in the air. Really just throws those shots in left hand, and Trazancos has got to hold on.
a southpaw. But it's hard with both hands. Really free swinging, not much technique to speak of. Defensively, he's very open. Just these big hooks that come in. He's got 40 seconds if he's going to break this record. Left hand. He's going to go for it, Glenn. He certainly is. There's a good left and a right. He's got Trazankos going a little bit now. Another good left hand. They're stumbling around. Trazankos looking for cover, and there's none of it as these big shots land from this dynamite puncher. Just gets slung to the ground. Not sure he's going to do this, Glenn. The bell's going to come any second. And just about Trazankos lasts. So Edwin El Inca Valero is the bell for the second round for the first time in his professional career. 19th fight, 100% knockout record, but he will have to share it, Glenn, with one round Hogan. Well, Trazankos didn't look like he was celebrating on his stool there at the end of the first round, having took Valero for the first time into the second, but that's what he has managed to do. Been here in Japan before. Valero's had to travel around after failing a brain scan in America. It was due to a motorcycle accident he had when he wasn't wearing a helmet. But currently suspended from the States. I'm sure would love to have him back at some point. I mean, raw excitement. Not that polished a style, Glenn, it has to be said. It's always good to see somebody that can really bang. He is open. Technique-wise, he's not the best, but he's obviously got that punch. 57 knockouts in 83 wins in the amateurs as well for Valero. Most of his professional opposition hasn't been top grade, as you'd expect. Trazankos just hanging in. Can he extend Valero further? Well, Valero looking for the strong left hand. That looks his Body shot. Body shot it was. Winded. Trazankos and Takeo Harada waved it off straight away. Little body shot. Trazankos complains. He really protests. But the fight is over in the second round. It's another knockout win for Edwin Valero. And well, he must really be able to hit so naturally hard for that body shot to do that. Well, it was a very good punch. As I said, he hasn't got the greatest technique. Defensively, he's wide open, and I'm sure there's bigger tests to come for Edwin Valero. But he's exciting. He's a big puncher, and he's going to cause a few sensations. There's the body shot. Trazankos had been under pressure, never looked like he had anything to trouble Valero, and it looked just a matter of time, and I think the referee knew that, and that's why he stopped it. Just on the way down, had to take another good left hand from Valero. 19 fights, 19 wins, 19 knockouts, but for the first time, won in round 2. Noong August 5, 2006, nagtungo si Edwin Valero sa bansang Panama upang hamunin ang noong WBA Super Featherweight Champion na si Vicente Mosquera. Sa panahong iyon, tangan ni Mosquera ang impresibong record na 24 na panalo, 1 pagkatalo at 12 sa pamamagitan ng knockout. Halika't panoorin natin ang makasaysayang laban ni Edwin Valero at Vicente Mosquera. Ngunit agad na nagpakita ng matinding puwersa si Valero sa pagsisimula pa lamang ng laban.
Sa unang round, 2 beses niyang napabagsak si Mosquera, isang malinaw na pahiwatig ng agresibo at mapanganib niyang estilo sa loob ng ring. Sa mga unang sandali ng laban, marami sa mga tagahanga ni Edwin Valero ang naniwalang mauuwi na naman ito sa isa pang mabilis na first round knockout victory para sa Venezuelan boxer. Ngunit hindi basta sumuko si Vicente Mosquera. Sa harap ng sariling bayan at sa gitna ng malakas na suporta mula sa mga manonood sa Panama, unti-unting nabawi ni Mosquera ang kanyang kumpiyansa at lakas. Uno de los grandes momentos que debe estar desgastado debe ser Valero, pero el loco está arriesgando demasiado. Y Valero lo conecta con todo lo que tiene. Mosquera bien abajo y arriba. La derecha. ¡Qué emoción, señores! Contra la Baja otra vez, pero Valero pega muy fuerte. No debe. Habang tumatagal ang laban, nagawa niyang makipagsabayan sa mabangis na opensiba ni Valero. Nagpalitan ng mabibigat na kombinasyon ng dalawang mandirigma hanggang sa dumating ang ikatlong round, isang sandaling ikinagulat ng marami. Sa unang pagkakataon sa kanyang professional boxing career, napabagsak si Valero ni Mosquera. Mosquera, pero pesan las manos del venezolano todavía. Esa derecha. La izquierda bien de Es una cortada vieja que tiene él aquí. Más cansado, pero el loco Mosquera tiene un corte en su pómulo izquierdo. Nítida en el rostro de Mosquera. Pero no está mostrando ni la mitad del boxeo que él tiene. Esto fue 17, fácil. Vaya izquierda por parte de Valero. También el loco carga. Pero saca la mano con más fuerza. De Renault Truck presenta el quinto asalto. Tú a tú con Valero. Se atrevería a decir que los golpes son fuertes, pero no llevan la misma intensidad constantemente, Valero. Mosquera hacia adelante. Bien, Valero. Conectando fuerte al loco Mosquera. Echa arriba también por el loco. ¡Qué pelea, señores! Y también TVN, claro que sí. Los golpes de Valero han perdido mucha fuerza, pero sí, mucho cuidado. Responde Valero. Boxeo y Crown Casinos y celebra a toda máquina con el mega spin de aniversario. A recobrar la confianza en el loco Mosquera. Mayor preocupación y de confusión en el venezolano y el débil a las cuerdas después de ese empujón. De la mano de Valero. ¡Uy, el loco! Dice el árbitro que no es para tanto. Responde Valero bien con ambas manos. Figali. La izquierda de Valero. Ngunit habang tumatagal ang bakbakan, lalong lumitaw ang tibay at stamina ni Edwin Valero. Sa kabila ng matinding laban at ng pagbagsak niya sa ikatlong round, hindi siya nawalan ng agresyon. Sa mga sumunod na rounds, unti-unti niyang binawi ang kontrol sa laban at paulit-ulit na pinakawalan ang mabibigat na suntok laban sa kampiyong si Vicente Mosquera. De poner distancia Valero ahora. Asalto para Valero. Y compra tu equipo de confianza presenta el octavo asalto. Él tiene el boxeo para hacer la diferencia. Todos arriba. Esa izquierda no se la ha quitado. Los golpes a la zona media son algo de lo que Mosquera sabía olvidar. Pero el médico es panameño. De convenciones Figali. Valero atina a cubrirse más a la región media. Que los dos son valientes. ¡Qué clase de combate! Vive la emoción del boxeo y Crown Casinos y celebra. Un señalamiento a la esquina de Valero. Parece que
Ya no va a cambiar de Tiene que estrategia, apurar López. más entonces Mosquera. Ya- Contra la cuerda, está sentido Mosquera. Hombre veloz, aunque sí muy hábil. Pero si se para allí, Valiente, loco Mosquera. lo Qué veo muy valiente. aguado en este Sí. asalto. Endo de varón, de verdad, loco Mosquera. Las piernas del campeón por momentos falla. Sabe que su rival está herido y va a buscarlo. Impacto de los que debió haber recibido en una pelea ordenada. Habang papalapit ang huling bahagi ng laban, kapansin-pansin na ang epekto ng walang humpay na opensiba ni Valero kay Mosquera. Pagsapit ng round 10, halos wala nang maipakitang depensa ang Panamanian champion laban sa sunod-sunod na kombinasyon ng Venezuelan challenger. Dahil sa matinding pinsalang tinatanggap ni Mosquera, napilitan ng referee na ihinto ang laban. Sa pamamagitan ng technical knockout sa ika-10 round, nasungkit ni Valero ang WBA Super Featherweight title, ang unang world championship ng kanyang profesional na karera. Sa wakas, nagkaroon ng ganap na kampiyon ang bansang Venezuela sa katauhan ng kanilang mabagsik na pambato. Hindi doon nagtapos ang dominasyon ni Valero. 4 na beses niyang nadepensahan ang kanyang titulo at sa bawat laban ay pinatunayan niya ang kanyang reputasyon bilang isang knockout artist matapos tapusin ang lahat ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng knockout. Dahil dito, nagsimulang hangarin ni Valero ang mas malalaking laban sa iba pang mga kampiyon sa kanyang dibisyon. Noong Marso 15, 2008, muling gumawa ng kasaysayan si Manny Pacquiao matapos niyang maagaw ang WBC Super Featherweight title mula kay Juan Manuel Marquez sa pamamagitan ng split decision. Ang panalong iyon ay lalo pang nagpatibay sa pangalan ni Pacquiao bilang isa sa pinakamapanganib na boksingero sa mundo. Kasabay ng pag-angat ni Pacquiao sa tuktok ng dibisyon ay ang patuloy ding pag-iingay ng pangalan ni Edwin Valero, ang nooy WBA Super Featherweight Champion ng Venezuela. Dahil parehong kampyon sa iisang timbang, agad na hinamo ni Valero si Pacquiao para sa isang inaabangang unification fight, isang laban na magtatakda kung sino ang tunay na hari ng Super Featherweight Division. Ngunit hindi natuloy ang matagal nang hinihintay na sagupaan. Sa mga panahong iyon, nakatuon na si Pacquiao sa mas malaking hakbang sa kanyang karera, ang pag-akyat sa lightweight division. Target niya noon ang WBC lightweight champion na si David Diaz ng Mexico. Matapos talunin ni Pacquiao si Diaz at masungkit ang world title sa panibagong dibisyon, muling nagpahayag si Valero ng kanyang intensyon na habulin ang Filipino superstar. Inanunsyo rin niya na aakyat na siya sa lightweight division upang ipagpatuloy ang paghahabol kay Pacquiao. Dahil sa kanyang impresibong record at sunod-sunod na knockout victories, kinilala si Valero ng WBC bilang number 1 contender para sa titulong hawak ni Pacquiao. Isang hakbang na lalo pang nagpainit sa usapan tungkol sa posibleng paghaharap ng dalawang knockout artists ng kanilang panahon. Ngunit sa kabila ng matinding interes ng mga tagahanga, maraming hadlang ang pumigil upang matuloy ang inaabangang laban nina Edwin Valero at Manny Pacquiao. Isa sa pinakamalaking problema noon ay ang kawalan ng pahintulot kay Valero na lumaban sa Las Vegas at sa iba pang mga estado sa Amerika dahil sa mga issue kaugnay ng kanyang medical clearance. Dahil dito, nahirapan si Bob Arum na maisakatuparan ang laban ng dalawang kampyon. Para kay Arum, malaking konsiderasyon din ang usapin sa pay-per-view market. Hindi pa siya lubos na kumbinsido na sapat ang magiging kita ng laban ni Pacquiao at Valero upang maging isang malaking blockbuster event sa Estados Unidos. Bukod sa mga problemang iyon, nakaplano na rin ang susunod na hakbang sa karera ni Pacquiao. Sa halip na manatili sa lightweight division, naghanda siyang umakyat sa welterweight division upang harapin ang isa sa pinakamalalaking pangalan sa boxing, si Oscar de la Hoya, na kilala rin bilang The Golden Boy. Noong December 6, 2008, muling nagulat ang mundo ng boxing nang dominahin ni Pacquiao si De La Hoya sa loob ng ring.
Matapos ang 8 rounds ng matinding bakbakan, hindi na pinayagang magpatuloy si De La Hoya, dahilan upang ideklarang panalo si Pacquiao via technical knockout sa round 8. Ang panalong iyon ay lalo pang nagtaas sa antas ni Pacquiao bilang isa sa pinakamahuhusay na pound-for-pound fighters ng kanyang henerasyon. Matapos ang impresibong panalo ni Manny Pacquiao laban kay Oscar De La Hoya, lalo pang uminit ang usapan tungkol sa posibleng paghaharap nila ni Edwin Valero. Sa panahong iyon, bumiyahe pa si Valero patungong Philippines upang dumalo sa kaarawan ni Pacquiao at doon ay hayagan niyang ipinahayag ang matagal na niyang hangarin na makaharap ang Filipino superstar sa loob ng ring. Nauna ng report ang mga boksingero na si David Diaz at ang Venezuelan boxer na si Edwin Valero. Narito po ang kanilang mensahe para sa kanilang kaibigan na si Manny Pacquiao. Manny, happy birthday and you have many more and a lot of wishes from my family and yours and may God bless you and hey, mabuhay Manny. Hey man, congratulations for this day, man. Ipinakita rin ni Valero ang kanyang paghanga kay Pacquiao, lalo na sa kakayahan nitong magtagumpay kahit patuloy na umaakyat sa mas mabibigat na weight divisions. Para kay Valero, kakaiba ang kakayahan ni Pacquiao na dominahin ang mga kalabang natural na mas malalaki at mas mabibigat kaysa sa kanya. Ngunit sa kabila ng interes ng publiko sa kanilang posibleng laban, malinaw na noon ang direksyon ng karera ni Pacquiao. Hindi na siya interesado pang bumaba muli sa lightweight division. Sa halip, nakatuon ang kanyang pansin sa pagharap kay Ricky Hatton ng United Kingdom na kinikilala noon bilang isa sa pinakamahuhusay na boksingero sa 140-pound division at tanyag sa bansag na The Hitman. Dahil sa tuluyang pag-akyat ni Pacquiao sa mas mataas na timbang, nabakante ang WBC lightweight title na kanyang hawak. Dahil dito, ipinag-utos ng WBC na pag-agawan ang titulo sa pagitan ng kanilang number 1 contender na si Valero at ng number 2 contender na si Antonio Pitalua ng Colombia. Isang pagkakataong muling magpapalapit kay Valero sa pinakamataas na antas ng lightweight division. Noong Abril 4, 2009, ginanap sa Austin ang laban para sa bakanting WBC lightweight title sa pagitan ni Edwin Valero at ng Colombian contender na si Antonio Pitalua. Isa itong mahalagang yugto sa karera ni Valero na naghahangad na patunayan na kaya niyang magtagumpay hindi lamang sa super featherweight division kundi maging sa lightweight category. The former WBA Junior Lightweight Champion of the World, de Bolero Alto, Venezuela, Edwin Valero. His opponent across the ring in the red corner. He steps in wearing blue, trimmed in gold and red. Weighing in officially at 135 pounds. As a professional, Pumasok si Pitalua sa laban na may kahanga-hangang record na 46 na panalo, 3 pagkatalo at 40 knockout victories. Isang malinaw na patunay ng kanyang kapangyarihan sa loob ng ring. Ngunit sa kabila ng mapanganib na record ng Colombian boxer, hindi nagpakita ng anumang pag-aalinlangan si Valero. Mula pa lamang sa simula ng laban ay agresibo na niyang inatake si Pitalua gamit ang kanyang kilalang walang humpay na opensiba. Antonio, Edwin, it's a poco alto, okay? So this is a bajo, alright? Play Olympia y buena suerte. Y salga cuando suena la campana, sale para el lado. Manténgase a su lado todo el tiempo. So we are set to go with this 12-round WBC Lightweight Championship fight. Round 1. let the fireworks begin, Mary. It's going to be that. A lot of tension right now. Valero with trunks
reflects the color of the Venezuelan flag. I mean, both of these guys are giving each other stares. If they can throw punches, boy, trust me, both of them be knocked down right now. But, you know, this is going to heat up real quick. The fans in for a big, big treat tonight. Valero likes to go to the body with a straight left. He has to be careful and tuck his chin as he does so. I'll notice that, Doug. He's chin straight up in the air. He's sort of, you know, he's there to get. But he lands with a lot of power with that left to the body. He likes to follow it with the right hook. 3-punch combination, now 4 punches unanswered by Pitalua. A lot of those punches Barry did miss, but it looked good. There was a jab to the midsection from Valero. That I haven't seen from him. I like that we're actually seeing jabs from Valero because in a lot of his previous contests, he just rushed out looking with loading up right hooks and left crosses. I tell you, Pitalua is allowing Valero to get into punching range. You know what, Barry? Maybe he wants him to get a little over-aggressive because Valero's chin is up in the air. It's not tucked. Exactly. You know, Doug, you know, in the smaller weight divisions, they fight with 8 ounces. Right. And 8-ounce gloves, for those who don't know out there, 8-ounce gloves is really a painful punch, painful gloves to get hit with. I mean, these guys are quick, they fast, the big little man, I call them. Valero is fighting from a distance and fighting effectively. He landed a nice straight left a moment ago. And so far has not allowed Pitalua to get off at all. Edwin and Anton, they both understand that they cannot make a mistake here. It seems you get that feeling that they don't want to waste any ammunition. Yeah, well, they're like anyone else. They can look at the record and see how many knockout each other has, you know. And I'm sure it's not often in their career that they fight someone who has a high knockout percentage like they have. Pitalua has not been real active here in this first round. Misses a right hand there. He's got a poker face, though. He has the same facial expression even when he gets tagged. Occasionally he'll shake his head to Valero saying, nah, that ain't nothing. Valero's there to react to anything, or at least it looks like anything that Antonio tried to do. He's radar. He got hit with a big right hand. He got hit with the right hand. That's right. Sure did. Llévale los golpes. Tranquilito. Siéntate. Sit down. Mira. Tranquilo. Real calm, Vamos. tranquilo. Be real calm. Very Mira, la izquierda tranquil. muy a los pendejos no llega. Hey, throw that left hand and throw the chest. Throw the chest and come across with the right hand to the chin. To the chin. Okay, now don't forget the left hand on the jaw, okay? Se puede hasta de. So we can do it. We can do it. Hey, that won't work. We can do it. Throw that left. Throw that left. Siga trabajando así. Es cuestión de tiempo nada más. Keep on working like that. It's just a matter of time. Just a matter of time. A little at a time. Just a matter of time. Hey, don't stand too straight up though, okay? And watch that chin, okay? Not too straight up. Okay, let's go. A trabajar, Valero, okay? Well, saying exactly what you guys were pointing out. Be careful of that chin. Well, Doug pointed out earlier, and he's right. I mean, his chin, Edwin chin is straight up in the air. And let's see if he listens to his corner. And right hand, short right hand, knocks Pitalua right on his back, and he's in trouble. He's in big trouble. This fight may not go much further. He's got so much heart and so much pride. Look at him. Oh, I'm okay. It will not take much. He's about to go again. Valero just in, trying to finish him off, and down he goes. And he bounces up maybe a little too soon. Dahil sa walang tigil na pag-atake at malinaw na dominasyon ni Valero, napilitan ng referee na ihinto ang laban sa ikalawang round. Idineklara si Valero na panalo via technical knockout at sa tagumpay na iyon ay nasungkit niya ang bakanting WBC lightweight title, ang ikalawang world championship ng kanyang profesional na karera. Sa kanyang tagumpay laban kay Antonio Pitalua, tuluyang naisulat ni Edwin Valero ang isa sa pinakamahalagang kabanata ng kanyang karera.
Bukod sa pagkamit ng bakanteng WBC lightweight title, naging ganap din siyang two-division world champion. Isang patunay ng kanyang kakayahang dominahin ang iba't ibang weight classes. Sa kabila ng patuloy na paghahambing sa kanya kay Manny Pacquiao, nagpasya ang kampo ni Valero na huwag munang madaliin ang paghahabol sa pinakamalalaking pangalan sa boxing. Sa halip, mas pinili nilang patatagin muna ang kanyang pangalan sa lightweight division at ipagpatuloy ang kanyang paghahari bilang kampiyon. Nanatili si Valero sa divisyon at matagumpay niyang nadepensahan ng 2 beses ang kanyang WBC lightweight title habang patuloy na pinapalakas ang kanyang reputasyon bilang isang agresibo at mapanganib na world champion. Noong Disyembre 2009, matagumpay na nadepensahan ni Edwin Valero ang kanyang WBC lightweight title matapos niyang talunin si Hector Velasquez via technical knockout sa harap mismo ng kanyang mga kababayan sa Venezuela. Si Hector Velasquez ay siya ring tinalo ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao noong September 10, 2005. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, noong Pebrero 2010, muling sumabak si Valero. Sa pagkakataong ito ay sa bansang Mexico, laban sa batang Mexican challenger na si Antonio DeMarco. Sa isang matinding laban sa Monterrey, muling pinatunayan ni Valero ang kanyang pagiging isa sa pinakamapanganib na knockout artists ng kanyang panahon. Jab is an important weapon for both men of DeMarco. DeMarco and his trainer, Romulo DeMarco, early. That he'd rather just take his time and do what he needed to. But he looked at me, he threw a right hand and he said, Guess that came from a punch, I don't know. may have come from that very beginning. And that a converted right hand puncher. He'll go under and over with it. There's the foot. He worked selling fruit at the fruit stand as he and that's the end of the first round. Left hand. That second one was the 12 for the WBC lightweight title. Edwin Valero. that same time frame with stoppages. That's where DeMarco doesn't want to be against full. How tranquil Antonio DeMarco is. With that straight left, he's just like a freight train with that. You know, Valero's throwing some good combinations. That was a great. But he really turns his punches over. And Valero saying that he caught an elbow. Now he's got a gash over his Point deduction from the uninjured fighters. So a point was taken on the side of his face and all the way down to his. Valero thinks he's got to try and end this fight quickly. That's not the case. Remind you of when Marvin Hagler saw his blood against Tommy Hearns, but there is an awfully big target on the face and the mouthpiece now gone. Fight his urge of being a brawler. Here comes and that's the end of the round. The right hand was there, and there comes the elbow. Valero would lose his mouthpiece and have to fight a long time. That left hand just over the eye of Valero, and that one could be more dangerous. That's what he wanted to do. Use his boxing skill. The jab was landing for DeMarco. Punches, there's no question about that. Oh, big left hand going kind of the way he wants, and yet you can make. And he is landing some very good punches, but taking lefts from Valero. He showed some tremendous boxing skills against a slick vet. They have not stunned or hurt DeMarco. There's another great opposition. Was he a great knockout puncher, or were those opponents out early? Valero has not thought. And that is the end of getting through the first 3. Because of the pace. And you know, one of the things Edwin else, he punches in combination better than you even think. To throw combination punches in Valero, as Al mentioned. And it is true, DeMarco normally picks the pace up in rounds 4. Singular punches from DeMarco look good. There's big shots by Valero. DeMarco opponent. This is a big round for Edwin Valero. His right eye. Another combination landing for Valero, and he has not gone into deep waters very many times. Gus, it's hard to tell, but I think he felt the power of Valero. I don't think Valero to make a serious run as this fight goes on. There's a left hand. And you see how well he uses a jab to set up these power punches. Hey.
The trainer for DeMarco made a very interesting point at the A big edge for Valero. Two judges with a 39-30 throw, which has made the scoring a lot closer all night. Two for Valero and Marco. I have it 40-35. They clearly told us before the fight would be able to control these. 39-36. The crowd being informed of the scoring as rounds. Oh, nice left hand. It goes on as they go toe-to-toe in the middle of the room. 130 to 135 pounds. He is in the red. Antonio DeMarco in the black trunk. Time! And but Valero pushed him back nonetheless. Round 6 scheduled for 12 for the W1 contender in black, and so far it's Valero. And you heard the corner right side of Valero's head. Not this way of Manny Pacquiao, and there's the straight left again by Valero. Punch here and there, and push your fighter back. And there's the left hand again. DeMarco's going to have to get a little more aggressive. He's certainly never been stopped. And again, another left hand, but the right hook and the straight left hand of Romulo Chiarte wants to make sure that his fight dug a monstrous hole for himself. This round has been won by Valero's natural instincts. We talked about in the keys to victory. We'll get in for round 7 scheduled for 12 for the WBC lightweight title. What he's doing. So that's why we've seen him perform very well. But again, future superstar in this weight class. There, double left hook to make DeMarco miss, and that's what we don't know that he. Not just a brawler. They said he was like water with his hand speed. Yeah, absolutely, Gus. I didn't see it on the tapes. You see it. Wonder if he's confused because Valero threw. Well, he has controlled every one of these rounds, Valero, and he's done setting things up with the jab, but here, that overhand. Round 8, scheduled for 12 for the WBC lightweight. He's fought a few times in the United States, but never in front of Big Orica, especially what he could do, and he's been doing it. He really... Now this, oh my, what a left hand. Super featherweight title in 2006 from Vincent Mascara. And that's the danger for DeMarco. When you come forward. Valero, very effective tonight. Taking the crowd out of this fight. Oh, the 24-year-old DeMarco. DeMarco land he can. And that's what he needs right now very badly. And like that's Bach. Okay, there you go. Floyd has never lost. Well, or potentially. No doubt. That's the big 17 seconds to go. Although it looks like Valero is the fighter that has actually taken the beating. Trouble now, folks. Let's see if Valero... 89-72 score. I have it 80-71, but clear. And Mark Walsh from AP with it a little closer. And this is a point in the fight, though, where even though DeMarco had... That left hand is vicious. Now he goes to the body, comes over to the top. Romulo Chiarte, who is as close as you can be. Chiarte kept asking Tony what he wanted to do. And there was talk in DeMarco's corner that if he didn't get busier, and I think we need to put the rest this to rest. A good combination by Valero. Ooh, 1-2 stiff. 7 seconds to go in the 9th round, scheduled for 12. Move forward. DeMarco and his people up monstrously tired. Sa kabila ng malalim na sugat na natamo niya dahil sa aksidenteng siko, nagpatuloy siya sa walang humpay na opensiba hanggang sa hindi na pinayagang magpatuloy si DeMarco matapos ang ika-9 na round. Sa panalong iyon, nanatiling perpekto ang record ni Valero at lahat ng kanyang panalo ay nanatiling via knockout. Ngunit habang patuloy na namamayagpag si Valero sa loob ng ring, unti-unti namang nabubunyag ang madilim na bahagi ng kanyang personal na buhay. Ayon sa iba't ibang ulat, muli siyang nalulung sa alak at ipinagbabawal na gamot habang nakakaranas umano ng matinding depresyon at emosyonal na problema. Lumabas din ang mga alegasyon ng pananakit laban sa kanyang asawa, pati na rin sa ilang miyembro ng kanyang pamilya.
Ang mga problemang ito ang naging simula ng pagbagsak ng isang boksingerong minsang kinatatakutan sa mundo ng boxing. Isang trahedyang kalaunan ay tuluyang sisira sa kanyang buhay at karera. Noong Abril 2010, tuluyang bumagsak ang buhay at karera ni Edwin Valero, isang trahedyang gumulat sa buong mundo ng boxing. Ayon sa mga ulat, nag-check-in si Valero kasama ang kanyang asawa na si Jennifer sa isang hotel sa Venezuela. Makalipas ang ilang oras, mag-isa siyang bumaba mula sa kanilang silid at doon umano ay inamin sa seguridad ng hotel na napatay niya ang kanyang asawa. Nang pasukin ng mga otoridad ang kwarto, natagpuan nila ang bangkay ni Jennifer na may mga saksak sa katawan. Kaagad na inaresto si Valero at dinala sa kustodya ng pulisya habang isinasagawa ang investigasyon. Ngunit hindi doon nagtapos ang trahedya. Isang araw matapos siyang makulong, natagpuang walang buhay si Valero sa loob ng kanyang selda sa Carabobo, Venezuela. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nagbigti umano ang dating world champion gamit ang kanyang sariling jogging pants o damit na nakatali sa rehas ng selda. Tinangka pa siyang isalba ng mga pulis, ngunit idiniklara rin siyang patay makalipas ang ilang sandali. Sa edad na 28, nagtapos ang buhay ni Edwin Valero sa isang malungkot at kontrobersyal na paraan. Mula sa pagiging isa sa pinakanakakatakot na knockout artist sa boxing, nauwi ang kanyang pangalan sa isang trahedyang hanggang ngayon ay nananatiling isa sa pinakamadilim na kwento sa kasaysayan ng sports. Sa pagkamatay ni Edwin Valero, tuluyan ding naglaho ang kanyang pangarap na maging isa sa pinakamalalaking superstar sa mundo ng boxing. Para sa maraming Venezuelan, hindi lamang isang kampiyon ang kanilang nawala, kundi isang pambansang bayani na inaasahan nilang magdadala ng karangalan sa Venezuela sa pandaigdigang entablado ng esport. Sa kanyang libing, daan-daang tagahanga at kababayan ang nagluksa at nagbigay pugay sa dating world champion na minsang nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kanilang bansa. Sa loob ng ring, nanatiling misteryo ang tunay na sukdulan ng kakayahan ni Valero. Taglay niya ang perpektong record na 27 panalo at 27 knockouts, isang pambihirang tagumpay na bihirang makita sa kasaysayan ng boxing. Dahil dito, hanggang ngayon ay patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga boxing fans kung kaya ba niyang makipagsabayan o kahit talunin ang ilan sa pinakamalalaking pangalan ng kanyang panahon tulad ni Manny Pacquiao, Juan Manuel Marquez at Floyd Mayweather Jr. Para sa ilan, si Valero ay isang what-if ng boxing, isang mandirigmang may pambihirang talento at knockout power na maaaring nakagawa pa ng mas malaking marka sa esport kung hindi nasira ng personal na problema at trahedya ang kanyang buhay. Ngunit kasabay ng kanyang alamat sa ring ay ang madilim na katotohanan ng kanyang pagbagsak, dahilan upang manatiling isa si Edwin Valero sa pinakakontrobersyal at pinakatrahedyang pangalan sa modernong kasaysayan ng boxing. Kung naniniwala ka na ang talino at prinsipyo ay kasing lakas ng suntok, i-like ang video na ito. Ibahagi ang kwento ni Edwin Valero at mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang kwento ng mga atleta. Dahil ang sports ay hindi lamang alaala, ito ay inspirasyon.